lalaking may kapansanan. Sabi noong ini-interview na, bakit naman kita tatanggapin? Bago kita tanggapin, edi yung iba muna. Kinutya at pinagtawanan. Doon ko nakilala na iba pala ako. Sila pala naglalakad ng normal, ako hindi. Sisigawan ka niyan, pilay, gagayahin kang lumakad. Napakaraming hirap at masakit ang kanyang nakaharap at pinagdaanan. Ito po si Paring Ray. Paano kaya niya tinahak ang landas patungo sa kasalukuyang katayuan? Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Madalas natin sila nakikita sa mga lansangan na mamalimos, nagsusumamo ng kakarampot na tulong. Ito ang mga taong may kapansanan sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Para sa ilan, ang pagkakaroon ng kapansanan ay isang malaking hadlang upang maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Subalit sa isang tanggapan sa Imus National High School, ibang kwento ang matutunghayan. Ito si Gloria Dumaging, ang guidance counselor ng paaralan. Sa kwento ng mother ko, 1 year and a half pa lang ako noon. Nilagnat ako ng 9 days. Siyempre, nakatira lang kami sa isang baryo. Malayo sa sibilisasyon, walang doktor. Hinayaan na lang, gumaling yung lagnat. And then after 9 days, 1.5-year-old ako noon, pag galing ng lagnat, so pina-check up na rin ako at the same time, malayo yon. Nung dinala ako sa doktor, ang sabi ng doktor, kailangan daw injectionan. So na-injectionan ako noon sa hita. Yung injection mismo tumama sa ugat ko. Ang sabi, overdose ng gamot. So ayun, syempre, 1.5-year-old, naglalaro ka na, tumatakbo ka na. So, hindi na ako makatakbo ng normal. Lumiliit yung paa ko. Dahil sa murang edad, wala pa ang kamalaya noon si Gloria sa kanyang lumalalang kondisyon. Nagtataka ako bakit yung mga nagkasama ko sa lugar namin, naglalaro sila. Ako nakatingin na lang. Hanggang sa dumating yung pasukan, siguro mga 7 years old na ako noon, nagtataka ako bakit ako hindi pumapasok. Bakit yung mga kasama ko doon na mga nagkalaro ko, pumapasok sila. Tapos, bakit sila naglalakad ng normal? Samantalang ako, naglalakad ako, gamit ang kamay. Yung isang tsinelas ko nasa kaliwang kamay ko, yung isang tsinelas ko nasa paa ko. Pasukan, sabi ko sa nanay ko, Nay, bakit hindi ako papasok? Kasi anak, mahihirapan ka, malayo kasi ang school. So, tuwing pasukan araw-araw, nandun ako sa bintana namin, inggit na inggit ako sa kanila kasi napasok sila. Ako hindi. Sunod na pasukan, gano'n na naman. So, iyak lang ako kasi hindi ako nag-aaral. Bagamat gusto mag-aral ni Gloria, pati ng kanyang mga magulang, ang hirap na maaaring pagdaanan kung ipapasok siya sa paaralan na malayo sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating siguro, nakulitan na yung nanay ko. Sabi niya, anak, kasi pag nag-aral ka, ganito ang mangyayari sa'yo. Pagpasok mo, paglabas mo pa lang dyan sa lugar natin, napakalayo ng school. Kasi yung school mula sa bahay namin, mga 2 kilometers, hindi sementado, putik ang dadaanan, lalo pag tag-ulan. Tapos, wala akong saklay. Sa wakas, ay napapayag din ni Gloria ang kanyang mga magulang na siya'y pag-aralin gamit ang saklay na ginawa ng kanyang ama. Araw-araw na binabaybay ni Gloria ang 2 kilometrong maputik na daan patungo sa paaralan. Dito na lubusang napagtanto ni Gloria ang kanyang kalagayan. Doon ko na-experience, doon ko nakilala na iba pala ako. Na sila pala naglalakad ng normal, ako hindi. Hindi lang batang katulad ko ang gagaya sa aking lumakad. Pati pala yung mga tao nakapaligid na hindi ako nakikita. Sisigawan ka niyan, pilay, gagayahin kang lumakad.
nilabanan ko yon. Sinabi ko sa sarili ko, grade 1 pa lang ako. Mag-aaral talaga ako. Grade 2, grade 3, walang tigil. Hanggang dumating ng grade 4, pagdating ng grade 5, malayo na yung school na papasukan ko. Kasi tatawid na ng ilog, tatawid na ng ilat. Hindi ko nakakayanin. So sabi ko, Tay, wala ka bang kamag-anak sa ibang lugar? Kasi gusto ko talagang mag-aral. Dahil sa kagustuhang makapag-aral, nakitira si Gloria sa bahay ng kamag-anak na malapit sa paaralan. Nakitira ako sa kapatid ng tatay ko. Doon ko naranasan ng makisama. Siyempre, malayo. Flag ceremony na, nandun ka pa sa bahay, kailangan maglinis, lahat, etc. etc. Pero sabi ko, kakayanin ko. So, pagdating ko ng grade 6, wala na magpaparal sa akin. Malayo lalo yung school. So, sabi ng parent ko, anak, mag-aral ka na lang ng dressmaking. Bibilhan kita ng makina, papagawa kita ng pwesto. Sabalit masidhi ang kagustuhan ni Gloria na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tinulungan siya ng kanyang mga kapatid upang makapasok sa high school. Dahil sa mga mapait na karanasan bunga ng kanyang kapalsanan, naging ilag sa kapwang mag-aaral si Gloria. Iniisip ko lagi, baka pagtawanan ako. Iniisip ko lagi, walang, hindi totoong pakikisalamuhan nila sa akin. Inilalagay ko lagi ang sarili ko sa isang tabi. Yun lang ako. Pero nakita ko naman yung mga classmate ko, nilalapitan nila ako kasi marunong naman ako makisama, kaya lang ako mismo ang lumalayo. Parang sa akin, wala akong tiwala sa paligid. Bagamat galit sa Panginoon, iba yung lungkot at awa sa sarili ang nadarama. Ipinagpatuloy ni Gloria ang pagtahak ng landas patungo sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Galit ako sa Diyos, pero palasimba ako. Araw-araw nasa simbahan ako. Kasi wala akong pagkunan ng lakas eh. Hanggang sa yun nga, pagdating ko ng second year college, may nagpakilala sa akin who is God. Na ang totoong Diyos, hindi tinitingnan kung ano yung panlabas mong kaanyuan. Hindi niya titingnan kung ano ka, kundi titingnan niya kung ano yung nasa puso mo, basta personal mo siyang kilala. Taong 1987, nang makatapos si Gloria sa kolehiyo, sunod niyang kinaharap ang matinding pagsubok naman sa paghahanap ng trabaho bilang isang guro. Sabi noong ini-interview na, bakit naman kita tatanggapin? Bago kita tanggapin, edi yung iba muna. Kasangga mo ang langit. Nang maabot ni Gloria dumaging ang pangarap na makatapos ng kolehiyo, isang panibagong pagsubok ang kinailangan niyang suungin. Ang makahanap ng paaralang tatanggap sa kanya bilang guro. Sabi noong ini-interview na, bakit naman kita tatanggapin? Bago kita tanggapin, edi yung iba muna. Sabi ko, sir, kung ano naman po ang nagagawa ng may paa, kaya ko rin gawin. Kasi hindi naman po major ko PE. Hindi naman po ako tatakbo. Major ko po Mathematics and Filipino. So, kaya ko rin pong magturo. Sabi niya, sige, tingnan natin. 1 year, hindi ako nakapagturo. Pero sinabi ko, Lord, you are my God. So, yun, 1988, nag-apply ulit ako. Natanggap ako sa Bacoor National High School. Grabing pasasalamat ko sa principal na tumanggap sa akin. Kasi hindi niya tiningnan kung ano itsura ko. Sinabi niya sa akin, bakit? Marami nga dyan, kumpleto ang paa. Hindi naman gumagawa ng trabaho. Mas gugustuhin ko na yung katulad mo. Subalit hindi nagtagal, kinailangan tumigil ni Gloria sa pagtuturo sapagkat hindi pa siya nakapasa ng board exam bilang guro. Bagamat pinangakuang maaaring bumalik muli, taliwas rito ang naranasan ni Gloria. Nung bumalik ako sa school na pinanggalingan ko, hindi din raw nila kailangan ako. Hindi raw ang katulad ko ang tatanggapin ulit. Kamusta naman ang classroom?
Bagamat masakit sa kalooban ng sinapit sa dating pinagkatrabahuhan, ipinagpatuloy ni Gloria ang paghahanap ng malilipatan hanggang sa makatagpo ng pwesto sa Imus National High School. Hindi bilang guro ng Filipino at Math, kundi bilang guidance counselor ng paaralan, kung saan maaari siyang makapagbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Siguro sa simula pa lang nakita mo na kung gaano kahalaga ang edukasyon. Sinabi ko na kailangan makagraduate ako at kailangan makatapos ako. Ito yung isang bagay na encouragement na ginagawa ko sa mga estudyante ko nung ako'y nagtuturo pa. Ito lang ang lagi kong sinasabi ko sa kanila. Mga anak kayo, kumpleto paa, kumpleto ang kamay. Pero anong ginagawa nyo sa buhay? Instead na nag-aaral kayo, puro kayo bulakbol, puro kung ano-ano ginagawa nyo. Ako, isa lang yung pa ako, pero sinikap kong makapag-aral. Kung nagawa ko bilang isang paa lang, masigit na magagawa nyo. Bilang isang faculty member, si Ma'am Glo o si Nanay Glo sa akin ay masasabi kong napaka-supportive niya na isang co-worker. Binibigyan niya ng tulong o suporta ang kanyang mga kasamahan. Regardless kung ano ang issue, hindi niya tinitingnan ng issue. Ang tinitingnan niya kung ano yung kanyang trabaho at ano yung kanyang maibibigay na tulong dun sa tao na yun. Maliban sa pagiging guidance counselor, isa ring ina si Gloria sa 3 supling. Hindi biro ang pag-aaruga sa mga anak, lalo na para sa mga may kapansanang gaya niya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang kanyang gampanan ang tungkuling bilang ina. Nabiyayaan po kayo ng 3 anak. Yes. Paano niyo po sila pinapalaki? Masasabi kong blessing talaga ng Lord ang aking 3 anak. Isang instrumento ng Diyos na naging malakas ako because of my husband. Noong una, hindi ko siya naiintindihan. Tinitreat niya ako ng normal eh. Ayoko yun. I-treat mo ako na, siyempre, hindi ako kumpleto. Gusto ko, i-treat mo ako na kailangan ko ng ganito, idulot mo sa akin, ganito, ganyan. Hindi siya yon. Lagi niyang sinasabi sa akin, not all the time nasa tabi mo ko. Kailangan, isipin mo na wala ako sa tabi mo para kaya mong maging malakas. Para pag wala ako at nandyan ang mga anak mo, kaya mong magdesisyon. In-encourage ko talaga siya na maabot niya yung pangarap niya. Wala kang problema sa akin. Kasi kung ano yung mararating mo, masaya ako para doon. So in-encourage ko siya na gawin yung mga bagay na magdagdag sa kanyang, maganda sa kanyang pagkatao. Ganun. Abutin mo yung mga pangarap mo at susuportahan kita 100%. Bali po yung mama ko yung itinuturing ko na yung strongest na tao na nakilala ko. Kasi po, 'di ba, nga sa sitwasyon niya, tukuhan niya pa rin pong mag-succeed sa buhay. Ma, thank you for everything. Kahit anong mangyari, nandiyan po siya sa tabi ko. Siya po yung best friend ko. Good health and stay beautiful. Tunay nga hindi adlang ang anumang uri ng kapansanan sa katawan sa pag-abot ng ating pangarap. Sipag, tiyaga at lakas ng loob ang kinakailangan upang marating ang ating mga inaasam-asam. Higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos ang ating maaaring kapitan upang sa gayon ay patuloy nating maharap ang anumang uri ng hamon sa buhay. Sana mo naibigyan ninyo ang espesyal na pagtatanghala ng aming palatuntunan nakapagandid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan po ni Ray sa Langit, ino po si Paring Ray. Ako naman, si J.R. Langit. Laging tandaan, Sa lamang laban, kasangga mo ang langit.